Hello! Hello mga Yeah! kayanggaw! Eh. At ang ating singer dito, ready Yes. na. Ayun, welcome back to our channel. Once again, I'm your narrator and voice actress, Miss Jem. And our singer and voice actor here. Randall! Yes. And as promised, tayo po ay may kayanggaw of the day. At siya ay Si at Isalilik. Ayan, sana tama ako. Sabi niya, wow, naks naman, blooming po tayo ngayon, Miss Jem. Eme. Good morning po, Miss Jem and Sir Rendell. Ayun, tama yung spelling, oh. Hinahanap-hanap ko po kayo palagi. Hindi ako nakikinig sa ibang channel, sa inyo lang po talaga. Tama yan. Ayan, no joke nga daw sabi niya. Gumawa pa ako ng 2 account para makapag-sub sa inyo. Actually, nayanggaw talaga ako ng twin sister ko. Pero ewan ko, parang mas na-addict ako sa inyo. Kung dati ay naiirita siya sa kanya, dun sa sister niya. Ngayon ay siya na ang nagsiset ng alarm para 10 a.m. Okay, alam niyo yung uploading time natin ha. Sobrang dami din kasing lesson ang naiiwan kong sa bawat kwento ninyo. Bata man o matanda, may natututunan, talagang paksa. Yan, proud to be your solid kayanggaw from La Filipina. Okay, La Filipina, Tagum City. Oy, grabe mga taga Davao. Layo Ayun, na, layo Kaya Thank you, ingat po at kayanggaw. thank you. Ayan. Sa naku. suporta. Sana ma-meet namin sa kayo. kanilang magkambal pa, di ba? Oo nga, sana Kambal ma-meet namin Karibal. kayo lahat lang sumusuporta. Yes. At syempre, bago tayo mag-start, no, di lang nakikita dito sa ating Ay, screen. oo. Pero, Konting nasa kembot na tayo lang. ngayon, upon checking, 91K. Oo, 91 Point something. oo. Na Konti na lang. subscribers. So, Yes. once we hit 100K, at ayun na nga, marami tayong pasabog para sa inyo. Kaya, abangan nyo yan at patuloy lang mag-LCSS, di ba? Like, comment, share, and syempre, subscribe. Yes. At ayun na nga, wag na natin patagalin pa rin. Then, mga kayanggaw, humanda na kayo at kumapit na kilikin at kilabutan sa ating istorya ngayong araw. Let's hit it! Magandang araw po, Miss Jem. Matagal na akong taga-subaybay at gusto ko rin sanang ibahagi ang aking karanasan. Malaki ang utang na loob ko sa aking tito Rogelio, na kapatid ng aking inang. Siya ang nagpaaral sa akin sa college, kaya naman kahit noong mamatay siya, ay nanatili ako sa bahay nila kasama ang kanyang asawa at anak para magbantay sa souvenir shop na iniwan ng aking tito Rogelio. Tahimik lang ang buhay ko sa Mountain Province, pero hindi ko akalain na magbabago iyon sa pagdating ng isang gwapong estranghero. Ako nga po pala si Aya, at ito ang aking kwento. Aya! Aya! Bakit po, tita? Ano ba naman yan, Aya? Abay, 3 beses na kitang tinatawag kanina pa. Pasensya na po, tita. Na-distract lang po ako dyan sa kabila Kasi may bagong lipat po yata sa kapitbahay. Pasensya. Nakakabayad ba yung pasensya mo? Wala pa rin ba tayong benta hanggang ngayon, ha? Bukod po dun sa 5 keychain na binili kanina, wala na po Pambihira naman, oo. Galingan mo naman kasi ang pagbabantay nitong souvenir shop. Abay, ayoko naman magsarado to, no? Abay, ito na lang ang natitirang alaala ng Tito Rogelio mo. Ay, naku, mama. Huwag mo na pagalitan niya si Aya, no? Stress na nga yan sa tindahan palagi, saka, hindi ba, abala pa yan sa pananahi tuwing gabi? Ang ingay-ingay nga ng sewing machine, Ayaw mo kasing bigyan ng allowance, ano ka ba? Abay, papaano ko naman bibigyan ng allowance wala nga benta dito sa souvenir shop? At ikaw naman, paano yung selfie mo dyan? Tigil-tigilan mo nga yan, nagigigil ako sa'yo. O naman yan, Noela, ha? 30 ka na. Mas patanda ka pa nga dito kay Aya, pero mas nakakatulong pa siya dito sa shop. Ay, nako. Bakit ako yung magbabantay? Marunong ba akong magbenta ng keychain na walang bumibili? Alam niyo namang wala akong interest dito sa souvenir shop mo, ma. Ewan ko ba sa inyo at ayaw niyo pa ipasara to? Aba, alam niyo namang mahalaga kay Rogelio ang shop na ito. Kahit hindi na kumikita, importante pa rin to. Tsaka, nga pala, Aya, may tatanong ako sa'yo. Ano po yun?
narinig ko mula sa kapitbahay natin na nagpapasa ka raw ng resume. Ah, may nakita lang po kasi akong opening sa Singapore. Alam niyo naman po tita, 'di ba? Pangarap ko pong makapagtrabaho sa ibang bansa eh. Kaya nga po HRM yung tinapos ko na kurso, 'di ba? At alam niyo na, baka sakaling makapagtrabaho po ako sa isang cruise ship. Balita ko po kasi malaki yung sweldo nila dun eh. Abay Aya, nakapagtapos ka ng HRM dahil natulungan ka nitong souvenir shop ng tito mo noon. At anong Singapore ang pinagsasasabi mo dyan ha? Ano, iiwanan mo kami dito sa tindahan? Hindi naman po sa ganun pero… pinaplano mo nga. Aya, gusto lang kitang paalalahanan ha? Kung sino bang nagpaaral sa'yo noon. Aba, at sino nagbayad ng tuition fee mo noon? Si tito po. Oh, sino ang tumulong sa'yo nang magkasakit ang mga magulang mo? Si tito rin po. Tama, si Rogelio nga. Tapos ngayon aalis ka na lang. Iiwanan mo itong tindahan ni Rogelio dahil para sa'yo wala naman na tong kwenta at mas gusto mo na lamang ipasara. Ganon. Hindi ko naman po nakakalimutan yung tulong sa akin ni tito eh. Kaya nga po gusto ko lumabas ng bansa para makapaghanap po ako ng trabaho nang sa gayon. Hindi naman po nasasayang yung pagtulong niya sa akin, di ba? Gusto ko rin naman po makatulong sa mga magulang ko dahil tita, tumatanda na po sila eh. Hala ka ma! Tingnan mo to, bilis! Ano na naman yan, Noela ha? Nanggigigil talaga ako sa'yo. Napakagwapo! Tingnan niyo yung lalaki na naglilipat sa kabilang bahay, oh. Shala, taray, pang-artistahin yung kagwapuhan mo. Abay, oo nga ah. Sino naman kaya yan? Tingnan niyo nga, ma, oh. Ay! Ang kara ng dala niyong sasakyan. Halatang mayamang-mayaman. Ay naku, teka nga, kailangan ko lumabas. Tingnan mo yung mga kapitbahay natin, oh. Nagsilapitan na. Ay naku, hindi ako pwede magpahuli. Ay! Aba, talaga naman, seryoso ka ba? Ano ka ba, teenager? Hoy! Mahiya ka nga! Bihira itong babaeng to. Titingnan ko lang naman kasi. Pakiramdam ko ito na yung magiging future husband ko. Aba talaga naman, oo. At gusto niya pa talaga makapagkompetensya sa mga kapitbahay na makikiri. Ay naku, sakit sa ulo. Nakakahiya yung pinsan mo, Aya. Pagsabihan mo nga yan. Maiwan mo na kita dito ha, susundan ko lang yung makaring yun. Dahil na-curious ako kung ano nga ba ang itsura ng sinasabing lalaki ni Ate Noela, nakisilip na rin ako mula sa pinto ng souvenir shop. At nandoon nga ang lalaki. Matangkad siya. Maputi, pero hindi ko masyadong makita ang mukha niya. Babalik na sana ako nang bigla siyang humarap na ikinatulala ko talaga. Ito ang una kong pagkakataon na mamangha sa itsura ng isang lalaki. Mas guwapo pa siya sa mga bida na nakikita ko sa mga drama sa TV. Mula sa kalayuan ay naririnig ko ang tilian ng mga kababaihan sa amin. Nauna pa nga si Ate Noela na kaagad namang hinila ni Tita Asuncion pabalik ng souvenir shop. Ikaw naman, mamay. Napaka-KJ nyo talaga. Ay nako, ayokong humaharot ka ng harap-harapan doon ha. At baka kung ano sabihin sa atin ng mga kapitbahay, mahiya ka nga. May gana pa silang manlait eh. Pare-pareho lang naman kaming lahat na nagpapakit doon, no? Ma, isipin mo naman, 30 anyos na ako, di ba? Ito na yung only chance ko na magka-boyfriend ulit. Malay mo, maging asawa ko pa yun. O di ba, mayaman na, magandang lahi pa. Ay nako, estranghero pa rin yon. Baka mamaya babaero, kriminal pala yun. Tita, mukha naman pong mabait yung tao eh. Ay nako, at pati ba naman ikaw gusto mo rin magpakito sa lalaking yon? Ay, hindi po tita. Hoy Aya ha, ako na una ron. Huwag ka nang makisali pa. Pumila ka sa pinakadulo. Ako na yung nasa una, okay? Saka parang hindi niya type yung mas bata kaysa sa kanya. Mas gusto ng mga lalaking ganong kagwapo yung matured na kagaya ko. Wala ka ng pag-asa doon, no? O siya, balik muna ako doon, babush. Talaga naman, oo. Ano ba naman yan?
Abay, teka. Ay, Aya, habulin mo nga yung makarimong pinsa na yon. Talaga naman, parang nakakawala sa koral. Ay, Noela! Sige po, tita, ako na pong bahala. Napatingin ang lahat sa akin dahil sa sobrang lakas ng tili ko. Bigla ba naman kasing may itim na pusa na tumalon mula sa itaas ng pinto papunta sa harapan ko. Kaya naman sobrang nagulat ako. Hiyang-hiya tuloy ako sa lahat ng taong nandoon dahil natigil ang usapan nila nang dahil lamang sa pagtili ko. Bigla naman ako napatingin doon sa lalaking pinapalibutan ng mga babaeng kapitbahay namin. Kumabog ng husto ang dibdib ko nang magtama ang mata naming dalawa at naglakad siya papalapit sa akin. Ano ba yan? Diyos ko naman, Aya. Hindi ka talaga marunong pumili ng timing, no? Bakit ka naman nagsisisigaw dyan? Kakaloka to. Yung pusa kasi ate, pasensya na. Ayun na nga eh. Pusa yan, hindi tigre, no? Paka-OA ng sigaw nito. Kala mo naman nasagsaan. Tumalon kasi sa harap ko kaya nagulat talaga ako. Kahit na. Nagulat ka lang pero kumakareact ka para kang kinakatay na ng pusa. Bakit ba natatakot ka sa pusa na yan? Tapon ko pa yan eh. Hello miss. Naku, pasensya na po kayo. Mukhang natakot kayo dito sa pusa. Ay naku, wala yun. Okay lang talaga to. Ba yung natatakot dyan sa pusa kaliit-liit naman. Kung ako dyan, sinipa ko pa yan paalis eh. Naku, pasensya na talaga kay Midnight. Alaga ko kasi yung pusa na yan. Hindi ko akalain nakalabas pala ng carrier niya. Ayos lang. Ay, teka, pusa mo pala yan. Sorry, sinasabi ko kanina. Pero kaya palang cute ng pusa mo, mana sa amo. Ako nga pala si Gael. Anong pangalan mo? Ako ba o yung pinsan ko? Siya. Okay. Ako si Aya. Oo, pinsan ko yan. Nakakabata akong pinsan. Naku, sobrang bata pa niyan. Ilang taon ka na nga, Aya? 18, no? Hindi ate, 23 na ako. Di bata pa rin. Ang layo ng agot mo sa amin ni Gael. Ilang taon ka na nga, Gael? Hindi ba 30 anyos ka na rin kagaya ko? Kaya Aya ha, tawagin mo siyang Kuya Gael bilang paggalang. Sige po, Kuya Gael. Hindi, kahit Gael na lang. 7 taon lang naman yung agwat nating dalawa eh. Iyon ang unang impression ko kay Gael. Mabait siya at nakikipag-usap sa lahat. Halatang mayaman pero hindi mo siya makikitaan ng kayabangan. At napansin kong hindi rin siya maarte. Ang balita ko ay nandoon siya sa lugar namin upang mag-aral ng pananahi. Hindi ko nga alam kung bakit doon pa niya naisipang mag-aral. Pero dahil siguro sa kultura ng lugar namin, palagi ko siyang nakikita mula sa souvenir shop. At alam ko sa sarili ko na kagaya ng ibang babae ay humahanga din ako sa kanya. Sa tingin ko nga crush ko na rin siya kagaya ni Ate Noela. Pero akin na lang yon at hindi ko pinapahalata. Ate Noela, bakit mo hawak yung mga gamit ko sa pananahi? Ito ba? Kasi mag-aaral ako manahi. Oo, sumali ako dun sa workshop ni Mrs. Valdez. Yung nagturo sa'yo kung paano manahi. Alam mo na, mag-aaral na rin ako kaya hihirimin ko muna tong mga to ha. Di ba dati ayaw mo sumali dun? Alam mo na, people change. Nagbago yung isip ko. Wala pa kasi si Gael ang mga panahon na yun. Alam mo na, hindi nakaka-inspire. Ngayon, may inspiration na ako. Kaya ka lang ba mag-aaral kung paano manahi dahil sa kanya? Ano naman? Kung kailangan kong gumawa ng wedding gown para mapangasawa ko lang siya, no? Ay, gagawin ko talaga. Ay, nako, pambihira kayong dalawa, oo. Pareho kayo walang silbi, alam niyo ba yon? Ikaw, puro pangarap mag-abroad. At ikaw naman, Noela, puro lalaki. Napakakiri mo. Paano na yung shop natin? Kung puro kayo ganyan. Mama naman Si Aya na lang po yung pamanahan nyo niyan. Hindi naman yan kailangan ni Gael, no? Aba, nag-aambisyon ka na talaga na mapapangasawa mo yung lalaking yon. Aba, bakit? Gusto ka ba nun? Gusto lang kitang paalalahanan, Noela, ha?
na hindi lang ikaw ang nagpapantasya sa lalaking yon. Abay, punong-puno na nga yung miyembro ng workshop doon sa kabila dahil sa dami ninyo. Sisiksi ka pa doon. Ay nako, pambihira talaga, oo. Ma, kaya nga Ano bang iniintay ko, di ba? Aalis na ako kasi baka maagawan pa ako ng magandang pwesto. Kailangan magkatabi kami ni Papa Gael, no? Ay nako, ewan ko sa'yong bata ka, napakakiribo. At ikaw naman, Aya. Po, tita? Wag na wag kang sumali doon sa kahibangan nila, ha? At magbantay ka lang dito sa tindahan. Opo, tita. Dito lang po ako, wag po kayo mag-alala. Saka matagal na po ako natutong manahin mula kay Mrs. Valdez Ay, mabuti naman. At kalimutan mo na rin yung pinaplano mong Singapore na yon. Nabagman sa loob ko ang sinabi niya, nanahimik na lamang ako. Buo na ata ang loob niyang hindi ako payagan, pero hindi pa rin ako sumusuko. Alam kong sa hinaharap, matutupad ko rin ang pangarap ko na makapag-ibang bansa. Kinagabihan, kinuha ko ang mga sinampay na damit sa likod ng bahay. Ilalagay ko na sana mga damit sa huling balde nang bigla na lang akong makarinig ng kakaibang tunog. Ano yun? Parang galing yun sa kabila Diyos ko, parang may nasasaktan. Teka, ayos ka lang ba? Naku, ayaw nang sumagot. Sino kaya yun nasa kabila? Si Gael kaya? Kailangan kong tignan. Teka lang, papunta na ako dyan. Aakit lang ako dito sa may puno para makatawid dyan sa bakod Ako, si Gael nga. Ayos ka lang ba, Gael? Bakit pawis na pawis ka? Sino ka? Umalis ka na dito kung ayaw mo masaktan. Pero, paano ka? Hindi ka dapat nandito. Bakit pa nagagalit ka? Saka namumulay ang mata mo. Nalilisik saka. Umiitim yung balat mo. Nagiging puti pa yung buhok mo, Gael. Ano nangyayari sa'yo? Aswang? Isa kang aswang! Mabilis akong umatras sa tumakbo. Ni hindi ko na namalayan kung paano ako nakaakyat muli ng bakod. Pero nanginginig pa rin ang katawan ko. Sobrang panginginig pati ng tuhod ko, lalo na kapag naaalala ko ang itsura ni Gael. Nanlilisik ang mga mata nito at humaba ang kanyang mga pangil. Nag-iba rin ang itsura ng kanyang mata na tila ba parang sa pusa at humaba ang kanyang mga buhok. Hindi na siya tao. Alam ko yon, isa siyang aswang. Diyos ko, ano yun? Nakakatakot. Hoy! Ano nangyayari sa'yo at pawis na pawis ka dyan, ha? Nakakaloka ka? Ano, nakuha mo na ba yung sinampay sa likod, ha? Hindi pa, ate. Kunin mo na, bilis. At baka mapagalitan na naman tayo ni Mama, no? Nasaan mo si tita, ate? Umalis. Bakit ba? Naku, may atraso kang ginawa, no? Oh, ayun na pala Ma, nahanap ka nito ni Aya. Mukhang may atraso sa'yo, Ada? Bakit? Anong meron? Tita, tanong lang po sana ako sa inyo. Kung tungkol na naman yan sa pag-abroad mo, ang sagot ko sa'yo ay hindi. Hindi po pwede. Tita, hindi po tungkol dun. Ano? Ano, hingi ka na naman ng dagdag na sahod? Wala. Wala akong mabibigay sa'yo. Wala naman po akong sweldo, diba? Ba't nagre-reklamo ka? Gusto ko lang paalala sa'yo na napakalaki ng ginastos ng Tito Rogelio mo sa tuition fee mo. Kaya hindi ka na dapat sahuran pa. Alam ko naman po yun Nagpapasalamat naman po ako kay Tito. Mabuti naman kung ganon. Tita, naniniwala po ba kayo sa aswang? Ano raw? Aswang? Aya, alam kong mas bata ka kaysa sa akin, ha? Pero utang na loob naman, 23 anyos ka na, pero aswang? Iniisip mo pa rin yan? Hello? Anong kasunod niyan? Tikbalang, kapre, duwende? Nakakaloka? Nagtatanong lang naman ako Ay nako, alam mo Aya, kung may aswang dito sa barangay natin, matagal na sana akong kinain nun.
Trulalo naman. Sa tama ba naman ni Mama, uunahin na talaga yan ng Diyoswang. Ay nako, tigil-tigilan mo akong bata ka ha. Kukurutin talaga kita dyan sa singit eh. Ay, huwag naman. O ikaw, Aya, masyado ka maraming iniisip ha? Kung ano-ano yung nai-imagine mo. Alam mo ba kung ano mas nakakatakot ha? Kita mo yung souvenir shop. Po? Bakit po? Ano pong meron? Anong meron? Utang. Bayarin sa kuryente. Pang-grocery. At baka magsara na yung souvenir shop. Nako, pag nangyari yun sa kangkungan na tayo pupulutin. Wala na tayong panggagastos. Alam kong wala nang saysay para sabihin ko pa kina Tita Asuncion ang nakita ko ng gabing iyon. Hindi rin sila maniniwala sa akin na nakita ko nag-anyong aswang si Gael. Pinilit ko na lamang nakalimutan at itago iyon. Pero kinakabahan ako palagi sa tuwing naaalala ko ang nakakatakot niyang itsura noon. Natatakot ako na baka bigla niya na lang akong kainin isang araw. Kinabukasan, kagaya ng dati, may ilang customers lang ang bumili sa souvenir shop namin. Welcome po. Pwede ba tayong mag-usap? Teka, ano naman pag-uusapan natin? Lugot na. Magandang umaga sa'yo, Aya. Tama, di ba ikaw yung nakakita sa akin? Nasaan yung pinsan mo at saka yung tita mo? Umalis lang saglit si Ate Noela pero babalik din yun kaagad. Sa tingin ko nga pabalik na yun eh. Talaga? Mamayang gabi pa matatapos yung workshop Nakita ko siyang papasok ngayon lang. Hindi ko napansin eh. Pero si tita nandyan lang siya. Papasok na rin yun. Nakasalubong ko siya kanina sa labas at pupunta raw siya sa palengke. Ibig sabihin, tayong dalawa lang ang nandito. Hindi na kasi sinabi sa akin eh. Bakit ka ba umaatras? Huwag mong sabihin takot ka sa akin. Hindi Bakit naman ako matatakot? Ay nako, dinig na dinig ko ang kabog ng puso mo ngayon. Nagsisinungaling ka sa akin. Ha? Ikaw yung kagabi, hindi ba? Nakita mo ako kagabi. Ikaw yung umakyat sa bakod namin. Ano? Naku, hindi kita maintindihan Nakita mo yung pagbabagong anyo ko bilang isang aswang. Kitang-kita ko ang pagkaseryoso ng mukha ni Gael at ang pagtalim ng kanyang mga mata habang nakatingin sa akin. Hindi kagaya kagabi na ang mga mata niya ay tila mata ng pusa. Ngayon ay normal na iyon at sobrang ganda. Kung hindi ko lang talaga alam na aswang siya, siguradong matutulala ako ng mga oras na yon dahil sa mga titig niya. Ano bang sinasabi mo? Nakita? Wala akong nakita Baka nagkamali ka lang kasi hindi naman kita nakita kagabi Talaga? Oo. Sigurado ako nagkakamali ka lang. Baka kamukha ko lang yun. Sinungaling. Teka, anong ginagawa mo? Bakit ka ba lumalapit sa akin? Sinungaling. Alam kong ikaw yun. Teka, bakit ka ba nangaamoy? Ano ba? Hindi ba uso sa'yo yung personal space ha? Hindi mo may tatago sa akin ang amoy mo dahil alam ko, ikaw yung kagabi. Parang awa mo na. Hindi ko naman sinasadyang makita ka kagabi. Hindi ko akalaing makikita ko yung pagpapalit mo ng anyo. Gusto ko lang naman tumulong kasi akala ko inaatake ka ng kung anong hayop eh. O ng kung anong sakit. Ikaw nga yun eh. Yun lang naman ang tinatanong ko bakit kailangan mo magsinungaling sa akin? Huwag mong sabihin, may balak kang ipagkalat ang nakita mo. Naku, wala Promise, Pexman, wala. Siguraduhin mo lang na hindi mo ipagkakalat ang nakita mo dahil kung hindi, magsisisi ka. Oo, hindi. Promise. At sa susunod, huwag kang lalapit ulit sa bakod namin. Lalo na kapag kagabi. Hindi na talaga kahit umaga pa yan, no? Mabuti naman. Oh, bakit ba malapit ka na naman? Alam mo, mabango ka pero amoy sakitin ka. Ewan ko sa'yo, hindi ko kailangan ng comment mo. Masyadong mahina ang katawan mo. Gusto ng mga kagaya namin ng mga ganyan. Ano? Anong gusto? Yung mga kagaya mo, nasakitin. Wala namang ibang aswang dito maliban sa'yo, diba? Ibig sabihin, tinatarget mo ako, ha? Pakiusap naman, oh. Bata pa ako.
Napakarami ko pang pangarap sa buhay. Gusto ko pang tulungan yung mga magulang ko at yung pangarap kong guminhawa yung buhay nila. Oo na, huwag kang mag-alala. Hanggat hindi mo kinakalat ang tungkol sa pagkatao ko ay siguradong ligtas ka. Pero kung pagod ka na rin namang mabuhay, madali naman akong kausap eh. Hindi. Kahit tamaan pa ako ng kidlat, hindi ko talaga ipagkakalat yan. Nakausap ko pala si Mrs. Valdez. Magaling ka raw manahi at isa ka sa pinakamagaling niyang estudyante noon. Malinis lang ako manahi pero hindi naman ako ganun kagaling. Pwede ba? Hindi ka pupurihin ni Mrs. Valdez kung hindi ka magaling. Ipakita mo sa akin minsan yung mga gawa mo. Ano? Babalik ka pa rito? Oh, bakit ayaw mo ba? Gusto mo bang hindi na ako bumalik dito para malaya ka nang ikalat ang mga nakita mo sa akin? Hindi ah. O ba't ayaw mong bumalik ako dito? Nagtatanong lang naman ako eh. Sungit mo naman. Oh, tignan mo. Parang nangingiyak-ngiyak ka na dyan. Hoy, sa tingin mo maawa ako sa'yo kapag ka umiyak ka? Hindi ako umiiyak no. Siguro hindi lang kapanipaniwala yung sasabihin ko pero wala talaga akong balak na sabihin sa iba yung nakita ko nun. Wala din namang maniniwala sa akin eh. Kung gusto mo, pwede mo akong balik-balikan dito araw-araw para lang makasigurado ka. Huh? Sigurado ka? Pwede akong bumalik dito araw-araw? Hindi. Pero, basta, oo. Oo naman. Oh. Kahit anong oras pwede kang bumisita dito. Pwede kang mag-check sa akin kahit anong oras. Oo, sige. Sabi mo yan ha. Bibisita ako dito araw-araw. Bakit? Ano bakit? Kakasabi mo lang ah. Ang ibig ko sabihin, di ba busy ka? Wala ka namang gagawin dito. Alam mo, ang gulo mo. Ang sabi mo, pwede kitang bisitahin dito araw-araw. Pero ngayon, ayaw mo namang bumisita ako. Ano pa talaga? Inaasar mo ba ako? Hindi basta ikaw nang bahala kung kailan mo gustong bumisita. Ayusin mong desisyon mo. Ay nako, alis na ako ha. Huwag mong kalimutan yung sinabi ko ha. Huwag mo ikakalat. Oo na, paulit-ulit ka naman. Nagre-reklamo ka? Hindi. Ang ibig ko lang sabihin, tandang-tanda ko na lahat ng sinabi mo, yung bilin mo. Hindi ko talaga ipagkakalat yun. Hoy! Anong hindi ipagkakalat? Ay, Ate Noela? Ano yung sinabi mo, Aya? Anong hindi mo ipagkakalat? Ano yun? Wala ate. Hindi, nakakaya lang kasi nakita ni Aya na nadapa ako kagabi nung lumabas siya. Medyo napaya lang ako kaya sinabi ko sa kanya na baka pwede niyong itago bilang sikreto yun at huwag ipagkalat pa. Yun lang ba? Oo ate, yun lang. Kala ko naman kung ano na. Pero kawawa ka naman pala Nasaktan ka ba? Napilayan ka ba? O kaya nagasgasan ba yung mukha mo? Pero parang ayos lang naman Ay, alam mo, very consistent talaga yung pagiging pogi mo. Ay, naku, pambihira. Oo, nakalimutan ko pa yung payong ko. Gael. Abay, anong ginagawa mo rito sa shop namin? Ay, may bibiling ka ba? Anong gusto mo? Rep magnet ba o keychain? Ano, sige na, pili ka lang dyan. Hindi po, binisita ko lang si Aya. May hiningi lang po akong pabor sa kanya kanina. Saka, nasabi na po kasi sa akin ni Mrs. Valdez na naging estudyante niya raw pala tong si Aya at sobrang galing niya raw. Kaya yun, gusto ko siyang makausap tungkol ron. Ganun ba? May plano ka ba mamaya sa hapunan? Kasi kung wala, iimbitahan sana kitang kumain dito sa amin. Alam mo na, pa-welcome namin sa iyo bilang kami lang naman ng pinakamalapit mong kapitbahay, di ba? Laki naman kasi ng espasyo ng bahay mo. Abay, halos abot na doon sa may hagdang palayan Tita, baka po may lakad po si Gael mamaya. Malay mo naman na wala. Bida-bida ka naman. Gael, may lakad ka ba mamaya? Wala naman yata, di ba? Oo, wala naman akong plano ngayong gabi. Yes. Okay lang po ba na makikain ako sa inyo dito? Abay, oo naman. Nakakaya naman po na makikikain ako tapos wala akong dala. Parang may tsokolate pa ata ako dito sa loob ng gamit ko. Mahilig po ba kayo ron? Ay, kahit ano, basta galing Ikaw, sa'yo. Aya. Ako? Oo, ikaw. Baka dinadami na naman ako nito. Kakainis. Ano yun? Sabi ko,
Bahala na sina tita saka si Ate Noela. Total, sila naman yung may-ari ng bahay eh. Sige, ganito po. Babalik na lang po ako mamaya pagkatapos ng workshop. Oo nga pala, hindi pa nga pala tapos yung workshop. Nakalimutan ko na binalikan ko lang yung measuring tape ko. Sabay na tayo pabalik doon ka, El, ha? Let's go! Pinagdarasal ko talaga na sana ay hindi na bumalik si Gael para sa hapunan. Pero nabigo ako. Ako pa mismo ang nagbukas ng pinto para sa kanya. Mukhang nagbihis din siya dahil ang kanyang puting t-shirt kanina ay pinalitan niya ng itim na polo shirt. Mas lalong bumagay sa kanya ang kulay itim. Napatulala tuloy kami ni Ate Noela sa kanya. Habang kumakain kami, ay panay ang tingin ko kay Gael. Panay ang puri niya sa luto ni tita. Halatang natuwa naman si tita sa sinabi niya at kinilig si Ate Noela. Wala silang kaalam-alam na masyadong mapanganib ang taong inaya nilang kumain. Hindi rin nakaligtas sa akin ang makahulugang sulyap sa akin ni Gael. Punong-puno ng babala. Parang may nagbara tuloy sa lalamunan ko dahil sa sobrang kaba. Mukhang masyado ng malalim ang gabi. Kailangan ko nang bumalik sa bahay ko. Naku, maraming salamat po sa pag-imbita sa akin. Ay nako iho, wala yon. Sa susunod ulit ha. Naku, hindi ko po tatanggihan yan. Ay, Gael, hati na kita palabas ha. Sige, salamat. Aray, teka lang. Ayos ka lang ba? Sakit ang tiyan ko, parang... ganito, parang hindi ko na kaya. Teka lang, Gael punta muna ako ng banyo. Pambihira. Abay, napakarami kasing kinain. Napakatakaw. Masarap po kasi kayo magluto. O sige na po, alis na po ako. Ako na lang po. Siguro, pwede naman po akong ihatid ni Aya. Di ba? Ako? Oo. Teka, bakit ako? Parang sumasakit din yung tiyan ko kasi naparami rin yung kain ko. Ay nako nagdadahilan ka lang Maandar na naman yung katamaran mong bata ka. Huwag kang mag-alala, Gael ha. Ihahatid ka ng si Aya. Kamira, umayos kang bata ka. Ihatid mo na. Diyan lang naman sa labas. Paka-arte mo. Tara na. Ay, layo mo naman. Masyado ko namang halatang takot na takot sa akin. Gusto ko lang talagang maglakad sa likuran mo. Masama pa yun. Teka, bakit ka huminto? Mauna ka na muna. Ayoko nga. Baka mamaya atakihin mo pa ako, no? Ano? Anong sabi mo? Ang sabi ko, hanggang sa gate lang naman kita ihahatid, kaya hindi ko na kailangan mauna pa sa'yo. Ayaw mo ba? Hindi. Gusto ko nga Gusto ko yung nauuna ako sa paglalakad kasi ginaguide ko yung mga tao. Ganun. Alam mo, ikaw ang hilig mo palagi magpalusot, no? Totoo niyan, gusto ko lang namang mabuhay. Ang ibig ko sabihin, mapagbiro lang talaga ako minsan, ganun. Ay nako, akala ko ba mahiyain ka? Ha? Hindi ako mahihain Takot ka lang sa akin, ayaw mo pang aminin. Hindi Sige na nga, ihatid mo na nga ako dun sa may gate ng bahay ko. Oh, napapatras ka. Akala ko ba hindi ka takot? Hindi naman talaga ako takot, no? Tara na nga. Sige nga. Hindi ka takot kahit ganito ang itsura ko. Sa isang iglap, nagbagaw ang itsura ni Gael. Napaatras ako sa sobrang takot. Gusto kong sumigaw at humingi ng tulong pero walang lumalabas na tinig sa bibig ko. Nakatitig lang ako sa mukha niyang may matatalas na pangil at mga matang kagaya ng sa pusa. Kasing itim ng gabi ang balat niya at kasing puti ng papel ang buhok nito. Iniisip ko na katapusan ko na siguro ng gabing iyon. Manapin, sumasalangit ka. Sabay na po. Teka, bakit ka nagdadasal? Parang awa mo na. Kahit sa kaapu-apuhan ko, hindi ko sasabihin yung tungkol sa'yo. Promise yan. Huwag mo lang akong kainin, no. Hindi naman ako masarap Maasim ako, hindi ako naligo ngayong araw. Kulang ako sa bitamina. At hindi rin ako katalinuhan kaya hindi masarap yung utak ko, no. Hindi ako mahilig sa gulay kaya wala kang makukuhang sustansya sa katawan ko. Parang awa mo na. Pwede ba? Huwag kang mag-alala. Wala naman akong balak na saktan ka, no? Saka hindi ako kumakain ng tao, lalo na ng babaeng sakitin. Hindi mo talaga ako kakainin? Hindi. Sakang totoo niyan, di naman talaga ako aswang noon Hinawaan lang talaga ako ng taong tinuring kong pangalawang magulang.
At kaya ito, nandito ako sa lugar ninyo para tanggalin ang sumpang to. Seryoso ba yan? Saka, bakit sa akin mo yun sinasabi? Malamang, para mapanatag at mapaniwala kita na hindi talaga kita sasaktan. Hanggat wala kang ginagawang masama sa akin. Teka, sino bang nanghawa sa'yo? Bakit mo naman tinatanong? Kakalabanin mo ba para sa akin? Ha? Ano namang laban ko sa aswang? Nakikichismis lang ako, no? Huwag mo nang isipin yun. Sige na, wala na rin naman na siya eh. Wala na siya? Pinatay mo siya? Tignan mo to. Alam mo, ikaw parang ang sama lagi na tingin mo sa akin. Nagtatanong lang naman ako eh. Sabi mo kasi wala na siya. Wala na siya kasi may malubha siyang pinsala sa katawan niya mula nung may isang manunugis na aswang na umatake sa kanya. At dahil ako yung pinakamalapit sa kanya, pinasa niya sa akin yung pagiging aswang niya ng sapilitan. At kaya ka nandito kasi gusto mo mawala yung sumpa. Pero bakit nag-aaral kang manahi? Ano namang kinalaman na sa pagtanggal ng sumpa? Di ano pa, di palusot ko lang yun. Ang totoo ay may albularyo akong hininga ng tulong para matanggal to. Taga rito siya. Hindi ka na ba magiging aswang pagkatapos nun? Depende sa ritual. Mahihirapan ng albularyong alisin ang pagiging aswang ko. Kaya sana, huwag mo naman sanang ikalat ang sitwasyon ko dahil maalis din naman siguro ang sumpang to eh. Sige na, ayos na ako dito. Bumalik ka na sa loob ng bahay ninyo. Sige. Good night. Hoy, babaita. Bakit ang tagal mong ihatid sa Gael, ha? Kung sabihin pasimpleng nilalandi mo yon ha? Tumigil-tigil ka dyan. Ate Noela naman, nag-usap lang kami ni Gael, no? At anong usapan naman yon? Sabihin mo, gusto mo makipagkompetensya sa atensyon niya sa akin. Hoy, binabalaan kita, ha? Ako ang nauna kay Gael. Kaya wag kang ambisyon na mapapansin ka niya. Hoy, ano na naman yung pinagtatalunan niyo dyan? Mahiya nga kayo? At lalaki pa yung pinag-aagawan niyo yata dyan. Kasi naman itong si Aya, oh. Gusto pa ako agawan kay Gael. Hinaharot niya. Tita, hindi po totoo yan, ha? Saka, tita naman, kayo yung nag-uutos sa akin na ihatid sa Gael, diba? Ay, oo nga. Ano ba naman yan, ma? Binigyan mo pa talaga ng pagkakataon tong babaeng to na harutin niya yung lalaking gusto ko. Ano ba yun? Ay nako, tumigil ka nga dyan sa pag-aambisyon mo. Hindi kayo siseryosohin ni Gael kahit sino sa inyo. Hindi nyo ba nakita, ha? Halata namang mayaman. Sa tingin nyo ba ipapatol yun sa mga probinsyanang kagaya ninyo? Ma, kapag true love, pwedeng-pwede, no? Saka sa beauty kong to, hindi malabo. Ay nako, Noela. 30 anyos ka na pero yung utak mo pan-teenager pa rin. Tutok-tukan kita rin eh. True love na pinagsasabi mo dyan. Doon lang tayo sa totoo. Langit si Gael. Kayo nasa putikan. Ay, ayoko nga sa putikan, iyo. Di maghanap ka ng trabaho. Sayang lang pagpapaaral ko sa'yo. Aba, at ikaw naman, Aya. Tama ang ate Noela mo, ha? Huwag ka nang makipag-agawan ng pakikipagharutan do kay Gael. Hindi ko naman po siya hinaharot, tita. Iniiwasan ko nga po eh. Iniiwasan daw. Ay nako, para bang hindi ko nakita yung pagkislap ng mga mata mo noong una mo siyang nakita. Nako, wag kang nga magpaka-plastic dyan. Gwapo naman po talaga siya pero... kita mo na, ma. Gusto niya rin talaga si Gael. Hoy, ikaw, Aya, ha? Ayaw kitang makatabi ngayong gabi sa kama. Doon ka sa lapag matulog, che. Pero ate, wala namang extra foam eh. Ay nako, wala akong pake. Tapos mo ako bisitin. Kwarto ko naman yun, no? Kaya may karapatan ako magdesisyon kung sino ang tatabi sa akin. Doon ka sa lapag, tapos. Gusto ko sanang humingi ng tulong kay Tita Asuncion. Pero iniwas niya lang ang tingin sa akin. Sa huli, ang tunay na anak niya pa rin talaga ang kakampihan niya. Wala na akong nagawa, kundi mahiga na lamang sa sahig. Malamig ang tiles. Kaya dinoble ko na lamang ang 2 kumot para gawing sapin. Naglagay ako ng karton sa ilalim. Pero masakit pa rin talaga sa likod dahil hindi ako sanay sa matigas na hikaan. Kaya naman hindi ako nakatulog ng maayos ng gabing iyon. Ay, nakakainis. Pahamak talaga yung Gael na yun. Oo, nagwapo siya pero di ko naman nilalanti yun ah. Saka... ano yun?
Parang may kumakalmat sa bintana ah. Diyos ko, masilip nga. Yung mga mata. Diyos ko, nakakatakot. Ano ba yun? Pagnihira naman. Ano bang ingay yan, Aya, ha? Ito talaga tao. Istorbo ka. Ate, gising. Ate. Ano ba, Aya? Huwag mo dagdagan yung pagkainis ko sa'yo. Please lang, ha? Oras na pera nang istorbo ka para tulog. Nakakaloka tong papain to. Ate, may nalilisik ng mga mata doon sa bintana. Ate, nakatingin sa atin. Sa'yo, Aya. Eyeballs ko yan. Nilagay ko dyan dahil inis na inis ako sa'yo. Ate, totoo nga yung sinasabi ko. Merong matang nakasilip doon sa bintana. Ay, Diyos ko naman, Aya, ha? Ano bang mata? Alam mo, dudukotin ko yung mata na sinasabi mo sa bintana eh. Kakaloka. Gusto ba ng tulog? Oh, nasaan? Wala naman ah. Kaloka. May nakita nga talaga ako kanina, ate. Nalilisik yung mata tapos parang kumikislap pa. Alam mo, ginagantihan mo lang yata ako dahil pinatulog kita sa lapag eh. Kaya inistorbo mo yung tulog ko, no? Kakaloka ka, ha? Ate, hindi. Totoo talaga yung nakita ko kanina. May nakakatakot ang nilalang na sumilip doon sa bintana natin. Hay! Ano bang kaguluhan yan? Eh, natutulog ako sa kwarto ang ingay-ingay yung dalawa dyan, ha? Paano kasi itong si Aya, ma? Nagsisisigaw na lang at inistorbo yung tulog ko. Nakakaloka. Napag-inip ako si Gael, istorbo. Ay nako, ayun sabi niyan may nalilisik daw na mata doon sa bintana. Nung tinignan ko, wala naman. Invento. Ay nako, Aya. Nagdodroga ka ba, ha? Po, bakit naman po ako gagamit ng ganun? Totoo po talaga yung sinasabi ko, tita. Maniwala naman kayo sa akin, oh. Ay nako, ano ba yung ginawa mo bago mo makita yung matang sinasabi mo dyan sa bintana, ha? Eh, matutulog na nga po sana ako eh. Sigurado ka bang hindi ka pa nakatulog nun? Baka naman binangungot ka lang at akala mo yung totoo yung nangyari. Po? Baka ka ako nakatulog ka na noon at nananaginip ka lang. Hindi po, tita. Gising na gising po ako nun kasi hindi nga po ako makatulog dahil masakit po yung likod ko sa sobrang tigas ng hinihigan ko eh. Ah, ayun. Gusto mo lang talaga akong konsensyahin dahil pinatulog kita sa lapag. Diba? Ganon? Kakaloka ka? Hindi naman sa ganun, ate. Bakit ba ayaw niyo maniwala sa akin? Eh, nakakapagtaka naman kasi. Ay, naku, nagpapalisot ka lang eh. Ay, naku teka nga. Eh, pwede naman talaga may sumilip talaga. Ma, don't tell me naniniwala ka sa pinagsasabi ng babaitang yan. Eh, ang ibig ko lamang sabihin, baka meron naman talagang naninilip. Pero baka, alam mo na, baka may manyaki sa paligid. At gusto kayong silipan. Ay naku, oo nga no. Marami pa namang nagpapahangin sa akin na kalalakihan dyan. Ay, nakakainis naman yung mga yun. Hindi marunong tumanggap ng rejections. Hindi ko nga sila type eh. Anong gagawin natin? Ano ma, magpapabarangay na po ba tayo? Eh, wag na muna. Hindi pa nga natin nakikita. Eh, tignan na natin sa mga susunod na gabi kung may maninirip ulit. O sige na. Matulog na kayo ulit dyan ha. Basta ilak nyo maigi mga pinto. Sarang maigi yung bintana. Ay, sige na nga. Makatulog na ulit. Ay, sarap papaginipan ko ulit si Papa Gael. Ate, natatakot ako. Baka bumalik yun. Hindi na yung babalik, no? Takot na yun sa pagmumukha mo. Ako lang naman hinahanap nun. Matulog ka na dyan. Baka masabunutan pa kita sa sobrang pagkabwisit ko sa'yo. Sinisira mo yung beauty rest ko. Ate, pwede ko bang takpan ng kortina yung bintana? Bakit mo naman tatakpan? Tumigil ka na nga. Sabotahe mo yung pagtulog ko eh. Para ngarag ako bukas, no? Para haggard ako sa harap ni Gael, gano'n? Naku ate, hindi ah. Kung gusto mo siya, hindi naman ako makikipaglaban dyan. At bakit hindi? Eh di ba type si Gael? Eh, sabi mo, hindi naman ako type nun, di ba? Hindi nga. Kaya huwag ka na umasa, no? Naiinis lang talaga ako pagka may ibang babaeng umaaligid sa lalaking gusto ko. Ano ba kasi pinag-usapan nyo kanina? Umamin ka na nga. Tungkol lang sa pananahiyon. Tsaka ang boring naman. Tanungin mo nga siya kung anong type niya sa babae. At kung may gusto ba siyang babae dito sa lugar natin, ha? Tanong mo bukas yun. Naku, ayoko nga. Nakakaya, no? Gawin mo na. Sige ka. Patutulugin ulit kita sa lapag. Sige na nga.
kapag nakita ko, kuwan. Basta ha, itanong mo yan. Ay, makatulog na nga. Sana mapag-inipan ko na ulit si Gael. Naiinggit ako kay Ate Noela dahil ang bilis niyang nakatulog ulit. Ako naman, tinakpan ko na lang ng una ng paningin ko para hindi na ako mapatingin pa sa bintana. Malakas kasi ang kutob ko na hindi ordinaryong tao ang sumilip na iyon. Aswang ang nakita ko. At iisang aswang lang ang nakasalumuha ko nitong huli, si Gael. Nakaramdam na naman ako ng hindi maipaliwanag na takot. Siguro, hindi talaga siya nagtitiwala sa akin at gusto niya akong manmanan. Ay nako, ano ba naman yan, Aya? Abay, galaw-galaw naman dyan, baka pumanaw ka. Kang tumulala lang dyan. At may mga bumibili na, oh. Ano ba naman kasi ang iniisip mo? Abay, wag mo sabihin, iniisip mo na naman yung naninilip kagabi. Hindi po. Okay lang naman po ako. Hindi ko po yun iniisip. Ay nako, sinungaling. Kanina ka pa nga tulala riyan eh. Magandang umaga po. Ay, Gael, magandang umaga. Napabisita ka. May selebrasyon po kasi sa kumpanya namin at iniisip kong mamigay ng souvenirs. Dito sana ako bibili. Aba, ay, naku, nakakatawa naman. Ano bang gusto mo? Sige na, mamili ka lang dyan. Eto po. Yung maliit na tao na gawa sa kahoy. Ano po to? Yan ba? Ay, ano nga ang tawag dito, Aya? Hoy, ano ba? Ba't ka ba namumuta yan? Ano pong sabi niyo, tita? Ay, naku naman, oo. Kanina pa lutang to eh. Pasensya ka na, Gael ah. Nagtatanong si Gael kung ano ba tong kahoy na may hugis tao. Ito po. Bulul po ang tawag dyan. Ayun daw ang tawag, Gael. Pasensya ka na ha. Hindi naman kasi akong taga rito talaga. Tubong samar ako, kaya hindi ko alam ang tukol sa mga ganyan. Yung asawa ko lang. Bakit naman nakaupo itong bulol? Baka pagod. Pero lang. Ano nga ba dahil nakaupo yan, Aya? Naniniwala po kasi yung mga tao dito na pinoprotektahan ng bulol yung mga bigas sa kamalig. O kaya para bigyan sila po ng magandang ani, saka ng magandang kalusugan. At hindi po basta-basta ginagawa yung bulol. Kinakailangan niya ng seremonya saka ng dasal. Ibig sabihin dinasalan na ito lahat? Ay nako, hindi no? Makalumang paniniwala na yung ganon. Pang turista na lamang ito. Yung mga ganyan. Ang iba po dito dinasalan. Lalo na tong mga malalaki. Ay, teka Gael. Gusto mo bang bilhin yan? Kung pwede lang po. Itong maliliit lang kasi marami yung pagbibigyan. Ilan lang po ba yung meron? Ay nako, hindi to aabot ng 50. Yung iba nasa workshop pa eh. Teka, itong bulol na ito bakit mas mahal? Depende yan sa kahoy saka gawain sa nara. Talaga? Ang galing naman pala. 10 ganito meron kayo? Ay, talaga? Tatlong... Ay sige, 10 ganyan, meron kami. Tita, wala na tayong 10. Ay naku, basta. Di tumawag ka ng taga-ukit. Mukhang masama ang gising yata ni Aya. Namumutla Abay, paano hindi nakatulog ng maayos to kagabi? May nag-iisip ng tungkol sa aswang. Aswang? Hindi po Hindi po yun ang iniisip ko. Dine-deny pa. Nagsisisigaw ka kagabi dahil may nakita ka kamong mata sa bintana. At dinadamay mo pa yung pinsan mo. Wala po akong sinabing ganun ha. Gael, huwag ka maniniwala. Teka ka, ba't pa parang naiiyak ka na dyan sa takot? Mukhang takot na takot po siya. Ay nako, ewan ko ba sa batang yan? Ay, oo nga pala. Final na ba yung decision mong bibili ka sa amin? At nang mabigyan kita ng presyo? Opo. Sige. Teka, kukunin ko lang yung calculator ko. Abay, nasa na ba yun? Oy, Aya, saan mo ba nilagay yung calculator? Tita, kayo po yung huling gumamit nun, di ba? Ay, ganun ba? Baka nasa kwarto ko. Teka nga lang, kukunin ko. Teka, tita, huwag niyo po akong iwan dito. Ay, ano ka ba naman, bata ka? Diyan ka na. Teka, nanginginig ka. Hindi Sinungaling. Tignan mo nga yung mga kamay mo at parang nakukuryente sa sobrang inig. Bakit ba natatakot ka na naman sa akin? Alam mo naman kasi yung dahilan eh. Dahil kagabi. Siyempre.
Di ba sinabi ko na sa'yo ang dahilan? At hindi naman kita sinakta na. Pinauwi pa nga kita kagad eh. Hindi naman yun yung tinutukoy ko eh. Ano? Ay nako, nasa salas lang pala. Oh, eto na yung calculator. Pasensya ka na, Gael ha. Nakahinga ako ng maluwag nang dumating si Tita Asuncion dahil nakaiwas ako sa tanong ni Gael. Kung pwede lang talaga ay tatakas na ako sa lugar na iyon. Ayoko nang tinatakot niya ako. Hindi ako nakakapag-isip ng maayos. Pagkatapos ng pakikipag-uusap niya kay Tita, ay sobrang pumaldo ang shop namin dahil sa dami ng order ni Gael. Pero namroblema din ako kung saan ako kukuha ng stocks. Na-stress tuloy ako dahil kailangan ko pang tawagan ng mga kakilala kong mang-uukit ng bulol. Kinahapunan, pinuntahan ko ang workshop ni Mrs. Valdez dahil binigyan niya ako ng imbitasyon sa binyag ng kanyang apo. Sige po mama, mauna na po ako. Kailangan ko pa palang bumili ng magandang damit para sa binyag ng apo ni Mrs. Valdez. Pati pa pala regalo. Diyos ko, kasya kaya yung pera ko? Pauwi ka na? Oo. Sige, alis na ako. Ay, naku, takot na takot ka talaga sa akin simula kaninang umaga. Ano bang ginawa ko? Akala ko ba ayos na tayo simula kagabi? Paano tayo magkakaayos sa ginawa mo kaninang madaling araw? Ginawa ko. Pwede ba? Ka na nga magmaang-maangan pa. Alam ko ikaw yung sumilip doon sa may bintana namin kagabi, no? Anong ako? Bakit kita sisilipin? Kasi gusto mo akong takutin. Pwes, masaya ka na. Dahil takot na ako. Ayaw mo maniwala sa akin na hindi ko ipagkakarat yung sikreto mo. Hindi naman talaga. Bakit ba pinagbibintangan mo ko? Wala akong planong manakit ng tao lalo na. At isa sa mga sinasabi sa akin ng albularyo ay bawal akong bahira ng dugo ng mga tao na pwede kong makain. Baka mamaya mahirapan akong tanggalin ng yanggaw eh. At saka, bakit mo naman iniisip na sisilipin ko yung bintana ninyo? Teka, kung hindi ikaw, sino yun? Teka, ano bang nakita mo kagabi? Nakita mo ba yung anyo ko? Magkapareho ba kami? Hindi. Oh. Naku, oo nga magkaiba. Di ba sinabi ko na sa'yo na may mga aswang na gusto ng mga kagaya mo? Sigurado maraming mga aswang na umahaligid sa'yo. Ano? Ang ibig mo sabihin, may iba pang aswang? Oh, may gumugulo ba sa'yo mga aswang? Ilang beses na ba itong nangyari sa'yo na may sumisilip sa bintana? Ngayon pa lang. Ibig sabihin, kakadiskubre lang sa'yo ng mga aswang. O siguro matagal ka nang nakikita nila eh. At sa palagay niya, ito na yung tamang panahon para magparamdam sa'yo. Naku, ano namang gagawin ko? Huwag kang magalala, tutulungan kita. Gusto mo ba hanapin ko yun para sa'yo? Huwag na. Parang ang weird naman na isang aswang din yung hahanap sa kapwa niya aswang. Nako. Bakit ba parang hindi ka pa rin nagtitiwala sa akin? At bakit naman ako magtitiwala sa isang aswang, Aber? Para sa isang kagaya mong mahiyain at nasosobrahan na. Nako, sobra na rin naman yata yung talas ng dila mo. Pasensya na. Hindi ko sinasadya na masabi yun. Huwag mo ko sasaktan ha. Ano ba? Ilang beses ko na bang sinabi sa'yo na hindi kita sasaktan? Anong gusto mong gawin ko? Gusto mo ba layuan kita para maniwala ka sa akin? Pwede ba yun? Ayaw mo talaga sa akin, no? Hindi naman sa ganun. Kung normal ba akong tao, lalapitan mo ako. Siguro. Kasi mabait ka naman eh. At dahil sa aswang ako, natatakot ka pa rin sa akin kahit wala naman akong ginagawang masama sa'yo. Tama ba? Anong wala? Pinagbantaan mo nga ako nung una, di ba? Oy, sige, mali ko yun. Pasensya ka na, nagulat ako eh. Saka yung katawan ko kasi unti-unting pang nag-a-adjust sa pagiging aswang. Kaya may mga pagkakataon talagang nagkakaganon ako lalo na sa gabi. Alam mo, mas mabuti pa siguro yung sinabi mong lalayaan mo ako. Alam mo, tigas din ang ulo mo eh, no? Basta huwag kang tatakbo sa akin kapag hinahabol ka na ng aswang. Ang tangi ko lang namang magagawa ay tulungan ka bago ang kabilugan ng buwan. Sa kabilugan ng buwan gagawin yung orasyon kaya wala na akong magagawa para tulungan ka. Ano bang ginagawa sa ritual? O tignan mo, nagtatanong ka. Akala ko ba hindi ka interesado sa akin? Inumpisahan mo kasi yung topic eh. Ang sabi sa akin ng isang albularyo, kailangan kong umiwas sa dugo at pagpatay ng kahit sino, lalo na sa araw na yun. Mapahayop man, tao o aswang. Kapag nabigo akong gawin yan, mababaliwala yung ritual.
Teka, masakit pa yung proseso? Bakit gusto mo pa rin maging tao? Di ba parang mas maganda kung aswang ka kasi may kapangyarihan ka? Huwag mong sabihin gusto mong ipasa ko sa'yo yung bertud. Parang gusto mo pa yata maging aswang ah. Uy, wala sa pangarap ko maging aswang, no? Sinabi ko lang naman na baka lang gusto mo kasi mas malakas yung aswang, di ba? Di ba pwede oo na. magtatanong lang ako? Kaalis na nga. Teka, huwag kang umalis. Seryoso ako, tutulungan kita. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Sige, ikaw rin. Sigurado pa naman ako na may aswang nga talagang umaligid sa'yo. Ay naku, pakamalas ko naman. Ano bang mapapala ng mga aswang sa katulad ko? Sinabi ko na sa'yo, di ba, na paborito ng mga aswang ang mga kagaya mong sakitin. Alam mo, kung ako sa'yo, kumain ka ng gulay. Ay naku, kung pwede lang tumakas sa lugar na to eh. Di ko lang talaga maiwan yung shop ni tita. Pwede ka namang umalis ah. Hindi naman yung ganong kadali. Sasabi mo lang yan kasi mayaman ka naman. Ano namang kinalaman ng pera? Kasi syempre pwede kang pumili ng gusto mo. May backup ka. Sa mga kagaya kong mahihirap, hindi pwede magkamali, no? Gusto kong mag-abroad pero natatakot din akong pumalpak. Alam kong hindi madali yung buhay sa abroad kaya siguro yun din yung dahilan kung bakit madali akong pigilan ni tita. Sa likod ng isip ko, andun yung takot na paano kung hindi pala para sa akin yung pag-abroad? Alam mo, hindi mo naman malalaman yan kung hindi mo susubukan. Kung hindi para sa'yo, edi tapos. Di wala. Alam mo ba kung ano mas nakakatakot? Ano naman yun? Mga aswang? Ay nako, puro ka naman aswang. Napaka-obsess mo na sa mga aswang. Panay ang bagit mo sa kanila eh. Kaya ka siguro nilalapitan. Ano ba kasi yun? Ang mas nakakatakot yung pagtanda mo, pagsisisihan mo yung mga bagay na hindi mo na sinubukan o kaya hindi mo ginawa. Tapos huli na ang lahat. Mumultuin ka ng mga tanong sa isipan mo. Sasabihin mo na, paano ko kaya kung natuloy ko yung pag-a-abroad? At wala ka ng choice kundi isipin na lang. At hindi mo kailanman malalaman ng sagot kasi hindi mo naman ginawa. Paano kung ginawa ko tapos nagsisi naman ako? Edi yun na yung sagot sa tanong mo. Di may tanong din ako pagtanda. Ay, Na paano kung hindi na lang ako nag-abroad, diba? pero alam mo naman ang magiging sagot doon. Doon ka sa hindi mo alam kung anong mangyayari sa'yo. Ganun naman talaga ang buhay, no? Ikaw ba? Inasahan mo ba na magiging aswang ka? Hindi. Hindi nga ako makapaniwala na hanggang ngayon eh. Ganito ako. Iniisip ko pa rin na ako ba talaga yung kumain ng puso ng hayop na hindi luto? Ako ba talaga yung umiinom ng dugo? Isipin mo yun, no? Ang selan ko noon sa pagkain pero ngayon, sariwang dugo nang nilalantakan ko. Ay nako, minsan nakakaloko na talaga ang buhay. Gael, O ano na naman, sasabihin mo, layuan na naman kita. hindi no. Gusto ko lang magpasalamat sa'yo. Kasi bumabait ka na sa akin eh. Sa totoo lang, mabait ka naman talaga sa aming lahat dito. Hindi ako mabait sa lahat. Pinipili ko lang. Yung iba, kaplastikan ko lang yun. At sa'yo, totoo naman na mabait ako. Salamat naman kung ganun. Ay, nga pala naalala ko. Pinapatanong pala ni Ate Noela na ano raw type mo sa babae. Ha? Pakiulit nga, hindi ko narinig eh. Kunwari ka pa. Talas kaya ng pandinig ng mga aswang. Ultimong tibukan ng puso ko, naririnig mo. Ano ba naman kasing klaseng tanong yan? Sagutin mo na lang kasi. Gusto ko yung mga babaeng matatakotin at saka mukhang sakitin. Ano? Inaasar mo lang Hindi yata pa ako ako eh. tapos. Gusto ko yung babaeng mahihain pero kapag kami na lang dalawa ay sobrang daldal. Matalas yung dila at hindi yung natatakot sabihin ko anong nasa isip niya. Gusto ko yung babaeng sablay kung magpalusot kasi hindi talaga siya magaling magsinungaling. Gusto kong tignan yung mga mata niya. Lalo na kapag tinitigan niya yung isang bagay at lalo na kapag tinititigan niya ako. Sa tingin mo ba, sasabihin ko pa yan kay Ate Noela? Hindi naman para sa kanya yung sinabi ko eh. Dahil para sa'yo yun. Ano ba yan? Alam mo, kakakilala pa lang natin kung Tama, makapagsalita oo. ka. 1 buwan, 2 araw, 3 oras at 5 minuto. Ganon. Ganon tayo katagal. Alis na nga ako. Kalimutan mo na yung sinabi mo. Teka, tatakbuhan mo ako. Hindi ka kasi matino kausap, no? Habol ko ang aking hininga pagbalik ng bahay.
Hindi ko akalain na sasabihin iyon sa akin ni Gael. Hindi ako makapaniwala dahil sino lang ba ako? Bakit niya yon sinabi sa akin? Gaya nga na sinabi sa amin ni Tita Asuncion, langit siya at lupa ako. Saka gusto siya ni Ate Noela at ng iba pang mga babae sa lugar namin. Hindi ako handang harapin ang galit ng mga babaeng iyon, lalo na ni Ate Noela. Magandang umaga, Gael. Ang aga mo naman ngayon. Kukunin mo na ba yung mga in-order mo, ha? Oo, ipapadeliver ko sana papuntang office namin. Ang office nyo? Sa pinagtatrabuhan mo ba yan? Hindi, sa mga magulang ko. Ooh, so family business. Tama. Pero para saan yung bulaklak na dala mo? Ang aga naman yan, Gael. Para to kay Aya. Ha? Teka, para sa akin? Hoy, teka. Bakit mo siya bibigyan ng bulaklak, ha? Oo nga. Para saan ba yan? Dahil nanliligaw ako sa'yo. Ano? Gusto ko si Aya. At gusto ko siyang ligawan simula ngayon. Hindi pwede. Bakit naman? Kasi, hindi pa siya handa magka-boyfriend, no? Di ba, Aya? Di ba, Aya, ayaw mo pang mag-boyfriend? Sumagot ko. Oo. Wala akong planong magpaligaw. Marami pa akong pangarap na gusto kong gawin eh. Kita mo na? Wala pa talaga yan sa isip ni Aya kasi napakabata pa niyan. Pasensya ka na, Gael, ha? Ibaling mo na lang sa iba yung pagkagusto mo. Ay, o nga pala, yung ipapadeliver na mga order mo, mamaya na lang yan, ha? Mamaya mo na lang balikan. Ate, handa na yung... Hindi pa handa. Kung ganun, sige, mamayang hapon ko na lang babalikan. Mamayang hapon pa naman darating yung truck na maghahatid eh. Sige, halis na ako. Itong bulaklak pala, Aya, ha? Iwan ko na lang dito, ha? Hindi. Dalhin mo na lang. Hindi. Para sa'yo naman talaga yan, eh. Sige na, halis na ako. Ate... Anong ibig sabihin nun, Aya, ha? Bakit ka na nililigawan? Ewan ko dun, ate. Bigla na lang nagdala ng bulaklak, eh. Nagulat nga rin ako. Talaga lang nagulat ka, ha? Pwes sasabihin ko, itong bulaklak na to, resulta to ng pakikipaglandian mo sa kanya kasi malandi ka. Ang dapat sa'yo, hinahampas itong bulaklak sa mukha mo eh. Aray ate, tama naman na. Aray, sakit na. Tama na. Pinalaan na kita, di ba? Hindi ka nakinig. Malandi ka at mga agaw ka. Ate, ano ba? Tama na. Ate, makinig ka naman sa akin oh. Wala man akong balak na agawin siya sa'yo eh. Anong wala, ha? Aray! Kulang pa yung pagtulak ko sa'yo. Traidor ka! Malandi! Mga agaw! Huwag mo kong kakausapin kahit kailan, ha? Wala akong pinsan namang agaw! Ate naman, maniwala ka naman sa akin, oh. Sa kabila ng pakiusap ko, bato pa rin si Ate Noela. Hindi niya pinakinggan ang anumang paliwanag ko. Wala naman talaga akong balak na agawin sa kanya si Gael. Kahit pa sabihing umamin sa akin si Gael, ay tatanggihan ko pa rin siya. Dahil alam kong hindi kami bagay sa isa't isa. Pagbalik ni Gael kinahaponan para kunin ang mga in-order niya, ay sinubukan niya akong kausapin. Pero masama ang loob ko. Gusto niya lang yata na magkaaway kami ng pinsan ko. Dahil alam niyang gustong gusto siya ni Ate Noela. Nakita ko sa basurahan yung mga bulaklak na binigay ko kanina. Galit ka ba sa ginawa ko? Alam mo bang laki ng gulong ginawa mo sa amin ng pinsan ko? Ano ba? Sinadya mo ba yan, ha? Aya, Ano? Ba't hindi ka makasagot na maayos? para tigilan na niya ako at malaman niyang wala siyang pag-asa sa akin. Yun lang naman yun eh. At saka ayaw mo ba nun? Matutupad na yung pangarap mo makalayo sa kanila dahil pinagtatabuyan ka na ng pinsan mo. Sinadya mo nga. Ginamit mo pa ako. Hindi kita ginamit. Totoo yung sinabi kong gusto kita. Gumagawa lang ako ng paraan para mas mapabilis ang pag-alis mo sa poder nila. Kakainis. Tapos ngayon galit na galit sa akin si ate. Wala ka namang kasalanan . Ako lang naman yung nagdesisyon na gusto kita. At wala naman kaming relasyon ni Noela para pigilan niya ako. Pero gusto ka nga niya. Hindi porket gusto niya ako, ay mapipilitan na akong gustuin ko rin siya.
Nasa akin ang desisyon kung sino pipiliin ko. At saka, bakit ka ba masyadong apektado? Kung galit siya sa'yo, edi wala ka namang ginagawang masama. Bakit hindi mo ipaglaban yung sarili mo? Hindi ka niya papet. Hindi porket gusto niya yung isang tao, ibibigay mo na yun sa kanya. Ay nako, hindi naman kasi ganun kadali yun eh. Malaki yung utang na loob ko sa tito ko. Sa pamilya niya. Tapos ngayon nasaktan ko si Ate Noela. Utang na loob lang pero hindi ibig sabihin nun buong kaluluwa mo na. Bakit ka magsasakripisyo para sa kanila? Kung tumulong sila sa'yo dahil nag-aantay sila ng kapalit, hindi tulong yun kundi utang yun. Ang utang ay binabayaran ng pera. At para makapagbayad ka, kailangan mong tuparin ang pangarap mong umalis. Huwag mo hayaan ang sarili mong magpakabulok sa lumang shop na yun. Hindi. Ay nako, hindi. Tutulungan mo ako magpaliwanag kay Ate Noela. Ay, nako. Bakit ba kailangan mong magpaliwanag? Alam mo, wala akong balak na bawiin ang sinabi ko. Ano ba, Gael? Ayusin mo nga tong gusto na ginawa mo. Aya, hanggang kailan ka ba magpapaalipin sa utang na loob na yan? Ilang taon ka nang nagsiservisyo sa pamilya nila. Hindi ba may mga magulang ka pa? At sinabi mong pangarap mong tulungan sila. Paano mo naman sila tutulungan kung hindi mo kayang ipaglaban ang sarili mo sa pamilya ni Noela? Ay nako, kung ayaw mo, di wag mo. Huwag ka na lumapit sa akin kahit kailan ha. Bukas pa rin ako sa anumang oras kung gusto mong humingi ng tulong. Sabihin mo lang sa akin, Aya. Ay nako, hindi ko kailangan ng tulong mo. Sinubukan kong kausapin si Ate Noela at ayusin ang gusot na naganap. Pero ayaw niya talaga akong pakinggan. Maging si Tita Asuncion ay pinagsabihan kaming dalawa. Pero nang malaman niya ang dahilan ng galit ni ate, ay napailing na lamang siya at tiningnan ako ng may pagkadismaya. Mukhang naniwala din siyang inakit ko si Gael. Iniwasan ko si Gael simula noon at pinilit kong kausapin ulit si ate pero mas lalo lamang siyang nagagalit sa akin. Nung una, pinapatulog niya ulit ako sa may lapat. Pero nang huli, ay ayaw niya na akong papasukin sa silid niya. Kinuha na rin ang mga gamit ko at itinapon sa sala. Ate, bakit ba ayaw mo makinig sa akin? Ayusin naman natin to. Alam mo namang ayaw ni Tito Rogelio na nag-aaway tayong dalawa, di ba? Ay nako, wag mong madamay-damay si Papa dito na nananahimik na. Basta wala kang utang na loob. Pinag-aral ka ng Papa ko tapos ganito igaganti mo sa anak niyang napakaganda? Aagawan mo? Ano ba kasing ginawa ko, ate? Hindi ko naman kasalanan kung nagkagusto sa akin si Gael, di ba? Aba, talaga ipagyayabang mo pa nagkagusto siya sa'yo, ha? Ayan mo yung pinagmamalaki mo? Na yung pinagkakaguluhang lalaki dito sa atin, ikaw yung nagugustuhan? Eto sa'yo na yung corona. Anong gusto mo? Palagyan kita ng corona talaga? Saka ano pa ba? Alam ko na, trophy. Gusto mo ng trophy? O di sige, ukitan ko pa ng mensahe ang ilalagay natin pinakamalanding babaeng mang-aagaw sa balat ng lupa. Ate, sumusobra ka na ha. Bakit? Nasasaktan ka? Totoo naman yung sinabi ko, di ba? Maharot ka. Walang utang na loob, malandi, mga agaw, ambisyosa. Sumusobra ka na talaga, ate ha. Nanunula ka na ngayon? Saan ka humuhugot ng lakas ng loob para itulak ako, ha? Ano bang pinagmamalaki mo, ha? Sumusobra ka na kasi. Ano bang sinasabi mo? Ate, lalaki lang naman yun, ah. Kung hindi ka gusto, kung may pagpilitan yung sarili mo. Aba, walang kiya ka talaga. Pinangangalanda ka mo talaga na hindi ako yung gusto ni Gael. Oo nga na, sige na. Hindi na akong gusto niya. Kasi, naunahan ako na isang malanding kagaya mo. Aray, ate, ano ba? Bitawa mo naman yung buhok ko. Kakalbuhin talaga kitang malandi ka. Aray, ate, tama na, sabi na, tama na, ano ba? Hindi ako titigil hanggat hindi ko naubos ang buhok mo. Malandi ka. Aray, ate, tama na. Ikaw yung malandi, ikaw yung desperada. Para ka maubusan na lalaki dyan sa ginagawa mo. Aray! Nananapunod ka na rin ngayon, ha? Lumalaban ka na sa akin ngayon. Hay! Ano ba kayong dalawa, ha? Hay! Itigil nyo nga yan! Aya! Wala! Bakit ba kayo nagsasabunutan dyan? Itigil nyo sabi! Huwag nyo nga pong pigilan, ma! Kakalbuhin ko talaga tong babaeng malanting to! Sobra na kasi to, tite! Kasalanan ko ba kung nagustuhan ako ni Gael? Hindi ko naman inutusan yun, ah! Bakit hindi siya yung kalbuhin mo, ha? O kaya siya yung awayin mo? O talaga naman gusto mo pa umisa, ha? Ano ba kayong dalawa? Tinabi na tama na! Palayasin niyo na
nga lang po yung malantig babaeng yan, ma. Ayoko na makita yung pagmumukha ng malantig babaeng yan dito sa bahay natin. Ay nako, ano bang pinagsasabi mo, Noela? At bakit natin palalayasin si Aya? Oh, sino mang titinda at saan pupunta yan? Ay, teka. Ay, anong gagawin mo? Saan ka pupunta? Kukunin ko lang yung gamit na malanting babaeng yan. Ano? Ay, saan mo naman dadalhin yung gamit? Bakit mo ilalabas yung mga damit ni Aya? Hay, ano ka ba, bata ka? Itatapon ko lang to. Pagi lang sa kanya to dahil napakabasura na ugali niya, malante mga agaw. Tita, hindi ko naman po talaga pinatulan si Gael eh. Teka, kakausapin ko tong pinsan mo ha. Noela, pwede ba huminahon ka naman? Kumalma ka nga dyan. Huwag kang parang nagwawalang para kang ewan na bata ka. Hindi ma, hindi na po talaga ito madadaan sa usapan. Kinamumuhian ko talaga yung balanting babaeng yan. Bakit kasi pinag-aral pa yan ni Papa yung walang utang na loob na yan eh? Ay nako, ano ba yan? Tinatapon mo na lang basta-basta yung mga gamit niya. Hoy, ikaw Aya, lumayas ka na nga dito. Layas! Hoy, bakit mo naman tinutulak palabas si Aya? Noela ha, sumusobra ka na talaga bata ka. Hindi na natin kailangan ng mga katulad na dito, no? Palamunin lang naman yan eh. Diyan ka na nga sa labas! Ate, pagbuksan niyo naman ako ng pinto. 10 oras na po ng gabi ngayon at wala po akong matutuluyan. Kung gusto niyo po akong palayasin, gagawin ko po yan pero bukas na lang po. Wala po akong masasakyan ngayon at napakalamig po dito sa labas. Sa kabila ng pakikiusap ko, tila bingi sila. Naalala ko ang sinabi sa akin ni Gael. Gusto ko siyang murahin sa isip ko. Pero may isang bagay din akong natutunan mula sa kanya. Kahit ano pa ang ginawa kong pagsisilbi at pag-uunawa sa pamilyang ito, ay wala lang halaga iyon sa kanila. Kaya naman lalo akong nagalit. Tama naman si Gael. Bakit kailangan ko magpakababa sa kanila ng lubos nang dahil lamang sa utang na loob na sa palagay ko ay nabayaran ko naman na dahil sa pagsisilbi ko ng ilang taon sa souvenir shop. Pinulot ko ang mga gamit ko at nilagay sa bag at tinungo ang labas. Balak kong puntahan si Gael. Habang naglalakad ay nagulat na lamang ako nang may humila sa braso ko. Ano ginagawa mo dito 10 oras na gabi, Iya? Anong kailangan mo kay Gael? Teka, hindi po ba ikaw yung albularyo dun sa dulo ng sitio? Kilala niyo po si Gael? Kilala niya ako. Ako si Agustos, pero anong kailangan mo nga sa kanya? Hindi mo siya pwedeng istorbohin ngayon. Kailangan ko po ng tulong niya. Hindi kanya matutulungan ngayon, Iya. Lalo na sa kalagayan niya. Teka, may nangyari po ba sa kanya? Hindi niya po kinakaya yung ritual? Alam mo ang tukol doon? Opo. Sinabi niya po sa akin yung tungkol sa ritual para matanggal yung pagkayanggaw sa kanya. Ano? Ngayong gabi na po ba yun? Tama ka. Kaya hanggat maaari ay walang pwedeng lumapit sa kanya ngayon. Kakayanin niya naman po kaya yung ritual? Sana ay makayanan niya ang bagsik ng ritual upang maalis na ang ritual sa kanya. Mabuti pa ay lumayo ka na muna, Iya. Masyadong mapanganib para sa iyo ang manatili sa lugar na ito. Taga saan ka ba? Umuwi ka na muna sa inyo. Wala na po akong uuwian eh. Ay nako, kailangan mong umuwi dahil kabilugan ang buwan. Dala na rin ang ritual ay mas magiging agresibo siya bilang isang aswa. Hindi ordinaryong aswang ang pagiging yanggaw ni Gael. Isa yung kabunan. Ipinasa kay Gael ang bertud bilang tagapagmana ng kanyang kapangyarihan. Teka, ano po yung gabunan? Isa sila sa pinakamataas na uri ng aswa. Pinakamalakas at pinakamapanganib sa lahat. Ang ibang mga aswang ay naghihintay pa ng dilim pero ang mga gabunan ay hindi na kailangan nun. Kaya nahihirapan akong gawa ng ritual si Gael. Hindi basta-basta nangahawa o pinapasa ng isang gabunan na kanila kapangyarihan sa isang tao. Kaya hindi ako sanay na makatagpo ng ganitong sitwasyon. Ipinagdarasal ko na lang na malagpasan niya ang ritual. Kung hindi po nagtagumpay yung ritual, wala na po bang masama mangyayari kay Gael? Depende sa kanya yan, Iya. Ang mabuti pa, lumayo ka na muna talaga dito. Iligtas mo na muna ang sarili mo sa nakahambang kapahamakan kung ano man ang resulta ng ritual. Ay mas mabuting wala ka rito. Ito nga kasi, hinaluan ko na yan ng durog na bawang. Proteksyon mo yan daan pa uwi. Sige po, salamat po.
Ay, hindi ako pwede kina Gael. Wala akong choice kundi bumalik talaga kay na tita. Ay, doon na lang ako sa labas matutulog para makapagpalipas ng gabi. Oh, Aya. Naku yan, ka lang pala. Abi, kanina pa kita hinahanap eh. Pambihira naman kasi yung pinsan mong yon. Inuuna pa yung init ng ulo at kamalditahan niya. Tita, ano pong ginagawa niyo dito sa labas? Abay, edi hinahanap ka. Pagkatapos ko makausap si Noela, hinahanap na kita pero bigla ka naman nawala. Ano bang ginagawa mo rito sa labas? Bumalik ka na nga doon sa loob at masyadong mapanganib dito, ano ba? Tita, aalis na lang po ako para makaiwas na rin kay ate. Pero, pwede po bang bukas na lang po ng umaga? Ano? Hindi niyo ba pwedeng pag-usapan na lamang na magpinsan yan? Parang hindi na po eh. Pasensya na po sa gulong nagawa ko. Ang mabuti pa matulog ka na doon sa loob. Sige na. Ma, pinabalik mo talaga yung babaeng yan? Abe, bakit mo naman kasi palalayasin hating gabi na? Alam mo namang mapanganib sa labas. Ano na lang ang sasabihin ng papa mo? Ay, nako, ikaw talaga, oo. Ma, wala akong pakialam kung ano man ang mangyari sa babaeng yan sa labas, no? Baka nga matuwa pa si Papa kung mapahamak ang ingratang yan. Saka ayokong tumabi sa kanya, no? Doon na lang ako matutulog sa kwarto mo. Ay nako anak, ang liit-liit ang kwarto ko at makikisiksik ka pa ron. Naman Okay lang yun, basta ayoko lang talagang makatabi ang babaeng yan. Saka yung kumot, punda at bedsheet na ginamit niyan, pakisunog na lang ha. Aba, napaka-OA naman ng pagkagalit mo sa pinsan mo. Sige na. Ay nako, wala naman ako magagawa kung ganyan ang nararamdaman mo. Pumasok ka na lang sa loob, Aya, ha? Sige po, tita. Salamat po. Nakahinga ako ng maluwag at may matutulugan pa pala ako ng gabing iyon. Pero nasa kalagitnaan ako ng aking pagtulog nang makarinig na naman ako ng isang sipol. Ayoko sanang tingnan ko ano na naman ang nasa bintana, pero tinapangan ko at sinilip ko kung anong meron sa bintana. Subalit wala naman akong nakita. Pero mas malakas ngayon ang sipol. Pakiramdam ko, nasa loob na iyon ng kwarto. Dahan-dahan kong nilingon ang pinanggalingan ng sipol. At nandoon nga ang nakakatakot na nilalang na nakangisi pa sa akin. May dala itong matulis na kawayan na nakaumang sa akin. Sino ka? Paano ka nakapasok dito? Walaan mo. Huwag ka lumapit. Huwag ka lumapit. Hindi mo ako mauutusan. Katapusan mo na. At uubusin ko ang dugo mo. Hindi ako papayag. Tita! Ate! Hindi ka na nila maririnig. Kaya mabuti pa sumuko ka na. At hayaan mo nang tusukin kita nitong matulis na kawayan. Matagal na akong sabik na inumin ang dugo mo. Nang akmang tutusukin niya ako ng matulis na kawayan, ay kaagad akong umiwas. Itinapon ko sa kanya ang hawak kong unan at iyon ang natusok niya. Inis na inis niya iyong inalis at akmang tutusukin niya ulit ako. Pero naalala ko ang binigay sa akin na proteksyon ni Mang Agustus. Kaagad kong isinaboy ito sa kanya. Saan galing yan? Eto pa! Bumalik ka dito! Tita! Tita! Naririnig niyo ba ako? May aswang sa loob! Tulungan niyo ako! Hindi na yata talaga ako naririnig mula dito. Kailangan ko na makatakbo palayo. Kailangan ko lumabas sa bahay na to. Aya! Nandyan ako! Huwag ka na magpakipot at sumuko ka na. Huwag mo na akong pag-antayin. Bahala na. Babalik na lang ako kay mga Agustus. Mga Agustus! Bakit? Anong nangyayari sa'yo? Teka, bakit po mukhang nanghihina kayo? Masyadong malakas si Gael. Nilalabanan ng orasyon ko ang kapangyarihan niya. Anong problema? Bakit ka bumalik rito? Mga Agustus, sinahabol po ako ng aswang. Ano? Aya! Wala ka ng takas sa akin. Bumalik ka rito! Mga Agustus, nandiyan na po siya. Hindi pwede ito. Hindi pwedeng may ibang presensya ng aswang dito habang nasa kalagitnaan pa ng ritual. Mararamdaman nyo ni Gael na nakabukas lahat ng pantaman niya.
Lalo na ngayong kabilugan ng buwan. Mas matalas ang lahat ng pandaman niya. Ako, paano po yan? Hinahabol po ako ng aswang na yun. Paparating na po siya rito. Teka, huwag ka mag-alala. At maghahanap ako na maaari panlaban sa kanya. Ito ang kasi na may bawa. Kaso kaunti na lang itong dinala ko. Meron din akong butot bagay. Pwede itong panlaban. At may kasama ka pa pala. Mas mabuti at mas lalo akong mabubusog. Isang ayoko. Huwag ka mag-alala, Iya. Poprotektahan kita sa abot ang aking makakaya. Masyado naginigop ng aking lakas dahil sa ritual. Teka, kaya niyo pa po ba? Anong klaseng albularyo yan? Masyadong mahina. Itapon mo sa kanya ang asin at bawang, Iya. Sige po. Pakailamero ka, matanda ka. Istorbo ka sa pagkain ko. Itong butot bagay. Itong nararapat sa'yo. Yeah! Walang hiya ka. Hindi maaari. Lalo lumalakas sa sumpa. Mahina ka. Ikaw, Aya, sumuko ka na. Ilang taon kong hinintay ang dugo mo. At sa wakas, nabigyan na ako ng pagkakataon dahil aalis ka na sa bahay namin. Bahay niyo? Sino ka? Teka, ang suot yung bracelet. Tita Asuncion? Diyos ko, ikaw yung aswang? Hindi ako maaaring magkamali sa bracelet na yan dahil kasama ko si Tito Rogelio sa pagbili niyan. Ako nga. Bakit mong ginagawa sa akin to at kailan pa? Kailan ka pa nagbabalak ng masama sa akin ha? Simula pa nang unang dumating ka sa bahay namin at dinala ka ni Rogelio. Hindi nga lang kita pwedeng saktan dahil nandoon ang tito mo. At noong namatay naman siya, kinailangan ka namin para sa tindahan. Pero dahil sa ginawa mo sa anak ko, nagkaroon na ako ng pagkakataon. At ayaw ka na rin niyang makita kaya hindi ka na niya hahanapin pa. Hindi ka na makakabalik sa mga magulang mo, Aya. Sasabihin ko na lang na may nangyaring masama sa'yo dahil sa away ninyo ni Noela. Kahit magalit at sisihin nila si Noela, wala na rin akong pakialam. Dahil wala man akong pakialam sa mga magulang mo. Napakasama mo! Hindi kita hahayaan sa mga plano mo! At sino naman ang aasahan mong tutulong sa'yo? Ang matandang hukluban na yan? Tingnan mo nga at parang hinang-hina na siya. Hindi ko pa nga siya kinakalaban pero wala na siyang lakas, walang silbi. Pagsisisihan mo, desisyon mong sundan si Aya. Hindi ka na dapat nagpunta rito ayoko ka. At sino ka para pigilan ako? Sa tingin mo ba matatakot ako sa'yo? Teka, ang presensyang iyon, bakit? Nanggagaling sa bahay ni Kael. Anong meron doon? Sagutin mo ako, matanda ka. Aya! Ano yan? Lahat para sa'yo. Nandiyan na siya. Alis na ang kalasag na ginawa ko upang hindi siya makalabas sa loob. Uli na ang lahat. Hindi nagtagumpay ang ritual. Hindi. Bakit may gabunan dito? Paano? Hindi ko yun naramdaman. Dahil yun sa kalasag. Sinabi ko na sa iyo na hindi ka na makakatakas. Nabigo ang ritual at natatakot ako sa resulta ngayon pala. Ano pong ibig niyo sabihin? Wala na sa sarili niya sa Gael. Ako, Kailangan ka na umalis. Sa isang iglap, sinakal ni Gael si Tita Asuncion. Masyadong mabilis sa mga pangyayari. At nakita na lang naming napasa ere na si Tita. Nakasakal sa leeg niya ang isang kamay ni Gael habang nakalutang ito sa ere. Kung kanina ay hirap na kami ni Mang Agustos na talunin siya, sa isang iglap ay mabilis na lang na tinusok ni Gael ang dibdib ni Tita Asuncion at dinukot mula doon ang kanyang puso. Isang itim na pusong pumipintig ang nakita ko na kaagad na winasak ni Gael gamit ang isang kamay. Hindi. Paano nangyari ito? ang bilis niya natalo si Tita. Mga gustos. Nagiging abo ng katawan ni Tita. Ganyan kalakas ang isang gabunan. Pumunta ka, Iya. Hindi pa tapos ang lahat ng ito at mas nakakatakot ang harapin natin. Teka, hindi po ba natin matatakasan si Gael habang wala pa siya sa sarili? Wala na po bang ibang paraan? Ginawa ko na ang lahat pero wala na akong magagawa.
Wala akong kapangyarihan na labanan ng isang gabunan. Hindi po ba siya natatabla na asin? Baka naman po pwede yun. Hindi sila basta-basta natatalo kagaya ng mga mabababang uring aswa. Pasensya ka na, Iya. At wala na akong magagawa para mailigtas ka sa pagkakataong ito. Diyos ko. Tingnan niyo po. Lumulutang papalapit sa atin si Gael. Sa'yo siya nakatingin, mga Gustos. Ako! Mga Gustos! Gael, bitiwan mo siya! Gael, gumising ka! Huwag mo siya sakalin, ano ba? Siya lang yung makakatulong sa'yo, tandaan mo! Ang lakas na pagkakaipit ng likod! Gael! Gumising ka na! Katapusan niyo na! Alam kong mahina ako, pero hindi ko hahayaan na makitang nahihirapan at sinasaktan niya ang matandang albularyo. Kaya pinulot ko ang nabitawan niyang buntot pagi at hinampas ko yon kay Gael. Nakita ko ang pagtigil niya sa pagsakal sa matanda at tumingin sa akin. Napaatras ako sa kaba pero pilit kong nilalabanan ang takot. Bitawan mo siya! Hindi mo siya dapat kinalaban! Tumakbo ka na, Iya! Gael, gumising ka! Akala ko ba gusto mong maalis sa sumpang yan, ha? Ikaw ang uunahin ko! Hindi, hahampasin kita! Hahampasin ulit kita dito, buntot pagi! Mga Agustos, lumalapit na siya sa akin. Huwag kang lumapit, Gael! Iya! Ayos ka lang ba? Ayos lang po. Medyo nahilo lang po pero kakayanin po. Iya! Sa likuran mo! Halos hindi na ako makahinga sa pagkakasakal niya sa akin. Pakiramdam ko, iyon na ang huling sandali ng buhay ko. Walang emosyon ng malapusang mga mata ni Gael habang nakatingin sa akin. Kahit anong pigil at alis ko sa kamay niya mula sa pagkakahawak sa leeg ko ay hindi ko magawa. Hanggang sa tumulo na lamang ang mga luha sa mata ko sa sobrang sakit. Gumising ka, Gael. Akala ko ba hindi mo ko sasaktan? Palagi mo sinasabi sa akin na sinungaling ako. Masinungaling ka! Pinakawala ka niya! Mukhang narinig ka niya, Iya! Gael, naririnig mo ba ako? Hinawakan niya ng napakahigpit ang braso ko. Mukhang nawawala na naman siya sa kanyang sarili. Sobrang sakit nga ng pagkakahawak niya at nakaumang ang matatalas niyang kuko sa parte ng dibdib ko. Sigurado akong kagaya ng ginawa niya kay Tita Asuncion ay dudukutin niya rin ang puso ko. Kahit nahihirapan, gusto ko pa ring sumugal at kausapin siya ulit. Pasensya ka na kung tinawag kita sinungaling kanina, ha? Kung ano man yung magagawa mo sa akin ngayon, pinapatawad na kita. Dahil alam kong hindi mo naman sinasadya yan, eh. At patawarin mo ako kasi tinanggihan ko yung alok mong tulong para sa akin. Gael, tama ka. Duwag ako. Pero salamat at sa huling pagkakataon ng buhay ko. Natuto ko ipaglaban yung sarili ko kaya maraming salamat. Anong nangyayari, mga Agustos? Bakit niya hinahampas sa sarili niya sa lupa? Mukhang pilit na kinakalaban ni Gael ang sarili niya. Sana malagpasan niya to. Hindi na siya gumagalaw. Hindi na siya gumagalaw, mga Agustos. Teka, patay na ba siya? Diyos ko, tingnan niyo, mga Agustos. Bumabalik na sa normal yung itsura niya. Halika, lapitan natin. Gael! Buhay pa siya, Iya! Buhay pa siya! Gael, naririnig mo ba kami? Gael! Gael, gumising ka! Aya, ano nangyari?
Nawala ka sa sarili mo kanina. Ang itsura niyong dalawa. Ako ba'y may gawa niyan? Diyos ko, anong ginawa ko? Patawarin niyo ako. Ayos lang ako iyo. Mabuti naman at naiwas-basang ka na. Oo nga, Gael. Ang mahalaga, bumalik ka na sa dati, ha? Kaunting gasgas lang naman to. Huwag mo na alalahanin to. Kung ganun, nabigo ang ritual. Isa pa rin akong aswang. Pasensya na. Kasalanan ko dahil pumunta ako dito. Hindi mo kasalanan. Alam mo, ang huli kong naalala ay ang boses mo na humihingi ng tulong. Siguro yun ang dahilan kung bakit nabigo ang ritual. Nawalan ako ng kontrol dahil gusto kong lumagpas sa kalasag na ginawa ni mga ghosts para puntahan ka at iligtas ka. Niligtas mo naman talaga ako sa kapahamakan kanina eh. Pasensya ka na at umabot sa pananakit ko sa iyo ang lahat ng to. Wala na yon. Niligtas mo naman ako laban kay Tita Asuncion, di ba? Isa siyang aswang, Gael. At siya yung nakita ko sa bintana noon. Kung ganun, malaya ka na sa kanya. Ano nang binabalak mo ngayon? Itutuloy ko na yung binabala ko noon pa. Pupunta ako ng ibang bansa at doon magtatrabaho. Bibigyan ko ng magandang buhay ang mga magulang ko. Aalis ka ng Pilipinas. Oo, Gael. At maraming salamat sa lahat, Binigyan mo ako ng tapang at lakas ng loob. Ay, yun tungkol sa sinabi ko na gusto kita. Gusto kong malaman mo na totoo yun. Alam ko. Pero Gael, hindi pwede. Marami pa akong pangarap sa buhay. At ayoko maghintay ka sa akin ng napakatagal. Hindi. Ihintayin kita. Gael, wag. Wag mo na akong hintayin. Simula ng gabing iyon, ay bumalik na ako sa amin. Hindi ko alam kung ano ang ginawa ni Gael, pero inakala ng lahat na namatay si Tita Asuncion dahil may umatake ritong mabangis na hayop habang namamalengke. Kalaunan, natuloy ako sa Singapore. Nagtrabaho ako sa isang malaking cruise ship. Sa loob ng 6 na taon ay nagkaroon ako ng pagkakataong maglakbay sa mundo. Hanggang sa makaipon ako ng sapat na pera at makauwi muli ng Pilipinas. Apo, Inang. Kakalabas ko lang po na airport. Inang, tawag na lang po ulit ako mamaya, Bye. Dami nito, Miss, yun na ba yung lahat ng gamit mo? Gael? Teka, bakit ikaw sumundo sa akin? Akala ko ibang driver. Volunteer na ako. At wala silang magagawa dahil ako ang boss nila. Saka papayag ba ako na iba ang susundo sa girlfriend ko? Ang feeling mo dyan, ha? Kakasugot ko lang sa'yo ng 1 linggo, Kaya nga marami akong dapat patunayan sa'yo. Kailangan ipakita ko na isa akong maasahang boyfriend. Saka ano ba, deserve mo ang ganitong boyfriend na handang maghintay sa'yo ng ilang taon. Naghintay? Kinukulit mo nga ako sa Singapore at panay sakay mo dun sa cruise ship. Nanliligaw ako eh. Oo nga pala. Ayos ka na ba talaga? Wala na yung sumpa. Wala na. Naalis ko na at isa na akong normal na tao. Sa wakas. Tatanda na akong normal kagaya mo. Ay, salamat naman. Di mo man lang bayayakapin yung girlfriend mo, ha? Ako ba? Syempre naman. Yan ang pinakahihintay ko. Welcome back, Aya. Tuluyan na ngang nawala ang sumpa ni Gael at maswerte ako. Nakatagpo ako ng lalaking handang maghintay sa akin. Sa ngayon, nagbabalak na kaming magpakasal sa susunod na taon. Hinintay ko lang na maging maayos ang pinatayo kong negosyo at matapos ang bahay na ipinagawa ko sa mga magulang ko. Wala na akong balita kay Ate Noela, pero ang sabi ng kakilala ko ay matagal na raw itong kasal. Wala na rin akong balak alamin pa. Nagpasalamat ako na dumating si Gael sa buhay ko at binigyan ako ng Diyos ng taong hindi ako sinukuan. May mga ganong pagmamahal talaga na handa kang ipaglaban at kayang maghintay hanggang sa wakas. Hanggang dito na lamang ang aking sulat. Muli, ako si Aya at ito ang aking kwento. At
Ayun na nga, ang kwento ni Aya at ni Gael. Gael. O, diba? Yan. Kalain mo yun, nakapaghintay si Gael sa loob ng mahabang Yes, panahon. at natanggal na rin ang kanyang sumpa. Kaaswang. O, diba? Yes. Happy ending talaga yun sa kanila. Kaya naman kung ano man ang inyong natutunan, favorite part ninyo ng kwento, o nakakatawa rin yung experience habang nakikinig sa ating video for today, i-comment nyo na yan dyan at malay nyo, kayo na ang mapili nating Kayanggaw of the Day sa susunod nating video. Kaya naman patuloy lang po mag-LCSS, like, comment, share, and Subscribe! At magkita-kita tayo sa susunod na video. Bye! Alam!